Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Narito na naman tayo sa ating munting sulok, handang buksan ang panibagong aklat ng buhay at pag-ibig. Sabi nila, ang tiwala ay parang isang salamin. Kapag nabasag, maaari mo pa ring buuin. Ngunit hinding-hindi na maibabalik ang dating kinis at anag. Paano kung ang salaming iyon ay binasag mismo ng taong pinagkatiwalaan mo ng iyong puso? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Liham sa unang kabanata. Ang lihim sa likod ng perpektong ngiti. Parang isang panaginip ang lahat. Ang marahang tunog ng mga violin ay sumasabay sa mahinang tawanan at bulungan ng mga piling bisita sa malawak na hardin ng Villa Amihan. Libo-libong maliliit na ilaw ang nakasabit sa mga puno. Animoy mga bituing bumaba mula sa langit upang saksihan ang gabing iyon. Para kay Liham Apostol, ang gabing ito ang katuparan ng lahat ng kanyang pinangarap. Sa kanyang tabi ay nakatayo si Sinagtala Reyes, ang babaeng may pangalang Singningning ng mga bituin. Sa suot nitong puting bestida, tila isa itong diyosa na naglalakad sa lupa. Hinawakan ni Liham ang kanyang kamay at hinalikan ito ng buong pagmamahal sa harap ng kanilang mga pamilya at kaibigan. Para sa aking pinakamamahal Sinagtala, simula ni Liham, ang kanyang tinig ay malinaw at puno ng sinseridad, nangingibabaw sa saliw ng musika. Ikaw ang naging sagot sa mga panalangin na hindi ko alam kung paano sisimulan. Ngayong gabi, sa harap ng lahat ng mahahalagang tao sa ating buhay, nais kong ipangako sa iyo ang aking buong mundo. Isang matamis na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Sinagtala at ang mga mata nito'y kumislap na parang diamante. Ang lahat ay pumalakpak ng marahan, kinikilig sa bawat salitang binitiwan ng binatang milyonaryo. Ngunit habang ang lahat ay nakatuon sa kanila, ang mga mata ni Liham ay napadako sa isang sulok ng hardin. Doon, sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya, nakaupo ang kanyang ina, si Mama Gunita. Hindi ito nakangiti. Sa halip may isang bakas ng kalungkutan sa mga mata nito habang nakatingin sa malayo, tila may malalim na iniisip. Biglang nanlamig ang pakiramdam ni Liham. Dapat sana'y ito ang pinakamasayang gabi para sa kanyang ina. Ngunit bakit tila balisa ito? Sandali lang, mahal ko. Bulong niya kay Sinagtala at marahang naglakad palapit sa kanyang ina. Ma, ayos lang po ba kayo? Tanong ni Liham. Ang kanyang boses ay puno ng pag-alala. Hindi niyo po ba nagugustuhan ng party? Pilit nang ngumiti si Gunita. Isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Hindi anak, maganda ang lahat. Pagod lang siguro ako. Hinawakan ni Liham ang kamay ng ina. At doon niya napansin, isang maitim na pasa sa may pulsuhan nito, bahagyang natatakpan ng manggas ng bestida. Maliit lamang ito, ngunit sa paningin ni Liham, tila ito isang malaking mantsa sa perpektong gabi. Ma, ano po ito? Tanong niya. Dahan-dahang itinaas ang manggas ng ina. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi lang ito isang simpleng pasa. Bago pa man makasagot si Gunita, isang malambing na boses ang narinig nila mula sa likuran. Mahal ko, nandito ka lang pala. Si Sinagtala. Lumapit ito at niyakap si Gunita mula sa gilid. Naku mama, sinabi ko na po kasi sa inyo na mag-ingat. Ayan tuloy. Nabangga niyo na naman ang pinto ng banyo kagabi. Tumingin si Liham kay Sinagtala na ang muka ay nagpapakita ng labis na pag-aalala. Ngunit nang ibalik niya ang tingin sa kanyang ina, nakita niya itong bahagyang napaurong sa pagkakayakap ni Sinagtala. Isang maliit na kilos, ngunit sapat na para magtanim ng isang butil ng pagdududa sa puso ni Liham. Ganoon po ba, ma? Tumango lamang si Gunita, iniiwas ang kanyang mga mata. Oo, anak. Alam mo naman, medyo burara na ang iyong ina. Pinilit ni Liham ng ngumiti. Gusto niyang maniwala. Gustong-gusto niyang paniwalaan ang matamis na paliwanag ng kanyang mapapangasawa. Ngunit ang takot na nakita niya sa mga mata ng sariling ina ay sumisigaw ng ibang kwento.
Isang kwentong hindi niya maintindihan. Ang natitirang oras ng gabi ay dumaan na parang isang pelikulang pinapanood na lamang ni Liham. Ang mga ngiti, ang mga pagbati, ang mga halik ni Sinagtala, lahat ay tila nawalan ng kulay. Ang tanging nakikita niya ay ang pasa sa kamay ng kanyang ina at ang kalungkutang pilit nitong itinatago. Nang matapos ang lahat at ang bilaamihan ay muling natahimik, isa-isang pinuntahan ni Liham ang mga silid. Sinilip niya si Sinagtala na mahimbing nang natutulog. Ang muka ay payapa na parang isang anghel. Pagkatapos, dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng silid ng kanyang ina. Naaabutan niya itong natutulog, ngunit hindi mahimbing. Bahagyang nakakunot ang noo nito at may mumunting butil ng pawis. Marahil ay nananaginip ito ng hindi maganda. Lalapitan sana niya ito para ayusin ang kumot nang bigla itong magsalita habang natutulog. Ang mga salita ay mahina. Halos isang bulong, ngunit sa katahimikan ng gabi, umalingaw-ngaw ito sa pandinig ni Liham na parang isang kulog. "Huwag, maawa ka." Nanigas si Liham sa kanyang kinatatayuan. Ang puso niya ay tila piniga. Hindi iyon isang simpleng panaginip. Iyon ay isang pagsusumamo. Kinabukasan, sinubukan ni Liham na isantabi ang bigat na nararamdaman sa kanyang dibdib. Pinilit niyang isipin na marahil dala lang ng pagod ang lahat, na ang narinig niya kagabi ay isa lamang masamang panaginip ng kanyang ina. Ngunit ang butil ng pagdududa na naitanim na ay nagsimula ng mag-ugat at hindi niya ito kayang bunutin. Sa hapagkainan, ang lahat ay tila normal. Si Sinagtala ay kasing sigla ng umaga, abala sa pag-aasikaso ng kanilang almusal. "Good morning, mahal ko. At magandang umaga rin po, Mama." Bati nito, kasabay ng isang matamis na halik sa pisngi ni Liham at isang magalang na pagmano kay Gunita. Perpekto. Masyadong perpekto. "Kumain na po kayo, Mama. Pinaghanda ko po kayo ng paborito niyong tsaa." Alok ni Sinagtala. Inilalapit ang isang tasa kay Gunita. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, bahagyang tumagilid ang tasa. Ang mainit na tsaa ay natapon sa kamay ni Gunita. "Aray!" Mahinang daing ng matanda. Agad na binawi ang kanyang kamay. "Oops! Mag-ingat po kayo, Mama," sabi ni Sinagtala. Ang kanyang boses ay kalmado at walang bahid ng pagkataranta. Kumuha lang ito ng tissue at ipinunas sa mesa, hindi man lang tiningnan kung napaso ang kanyang biyenan. "Medyo nanginginig na po yata ang mga kamay niyo." Hindi nakaligtas sa paningin ni Liham ang eksenang yon. Ang kawalan ng pakialam sa boses ni Sinagtala. Ang mabilis na pag-urong ng kanyang ina na tila sanay ng masaktan. Agad siyang tumayo at nilapitan ng ina. Tiningnan ang namumulang balat nito. "Ma, ayos lang po kayo?" "Oo, anak. Ayos lang. Mabuti pa'y bumalik ka na sa upuan mo at baka mahuli ka pa sa trabaho," sagot ni Gunita. Pilit na itinatago ang kamay sa ilalim ng mesa. Buong umaga, habang nasa hapag, pinanood ni Liham ang bawat kilos nila. Napansin niya kung paano iniiwasan ni Mama Gunita ang tingin ni Sinagtala. Napansin niya kung paano nagbabago ang nangiti ni Sinagtala kapag nakatalikod si Liham. Ang dating paraiso na pinaniniwalaan niya ay unti-unti nang nagkakaroon ng mga lamat. Bago umalis papuntang opisina, sinadya ni Liham na dumaan sa kusina kung saan naroon si Diwa, ang kanilang kasambahay na matagal nang naninilbihan sa pamilya. Si Diwa ay parang kapamilya na nila at malapit ito sa kanyang ina. "Diwa," tawag niya ng mahina. Lumingon si Diwa at baka sa mukha nito ang gulat. "Sir Liham, may kailangan po kayo?" "May problema ba, Diwa?" Diretsong tanong ni Liham. Tinititigan ang mga mata ng kasambahay. "Napapansin ko kasing parang laging malungkot si Mama. Sabihin mo sa akin ang totoo." Nakita ni Liham ang pagbabago sa mukha ni Diwa.
Ang mga mata nito ay biglang nanubig at ang mga labi ay nagsimulang manginig. Ngunit imbes na magsalita, umiling lang ito at yumuko. "Wow, wala po, sir. Okay lang po si Ma'am Gunita. Baka po namimiss lang ang probinsya." Nanginginig na sagot nito. "Diwa, tumingin ka sa akin." Dahan-dahang itinaas ni Diwa ang kanyang paningin at sa mga mata nito nakita ni Liham ang isang damdaming hindi niya mapagkakamalan. Takot. Isang matinding takot. Hindi na niya ito pinilit pa. Alam niyang may dahilan kung bakit hindi ito makapagsalita. Pagdating sa opisina, hindi mapakali si Liham. Ang imahe ng takot sa mga mata ni Diwa at ang pasa sa kamay ng ina ay pabalik-balik sa kanyang isipan. Isang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang security office ng Villa Amihan. "Gusto kong i-check ang mga CCTV footage mula sa silid ni Mama Gunita nitong mga nakaraang araw," utos niya. Makalipas ang ilang minuto, tumawag pabalik ang head of security. "Sir, pasensya na po. Sinubukan po naming i-access pero lahat po ng files mula sa camera sa kwarto ni Ma'am Gunita ay corrupted. Nagkaroon daw po ng system glitch." System glitch? O sadyang may nagbura? Lalo siyang kinabahan. Masyadong maraming nagkataon. Maghapon siyang wala sa sarili sa trabaho. Hindi niya magawang mag-focus sa mga meeting at mga papeles. Nang magpasya siyang umuwi ng maaga, pakiramdam niya ay may mabigat na nakadagan sa kanyang balikat. Pagpasok niya sa bahay, sinalubong siya ni Diwa. Tahimik lang itong kumuha ng kanyang briefcase, ngunit bago siya tuluyang umalis, naramdaman ni Liham na may isang maliit na bagay na isinilid ito sa bulsa ng kanyang Amerikana. Isang maliit na piraso ng papel. Hindi siya umimik. Nagpatuloy siya sa paglakad na parang walang nangyari. Pumasok siya sa kanyang study, isinara ang pinto, at nanginginig ang mga kamay na kinuha ang papel mula sa kanyang bulsa. Isang piraso ng tissue na may sulat kamay. Iilan lang ang salita, ngunit sapat na para bumilis ang tibok ng kanyang puso. Sa ilalim ng kama ni Mama, mag-ingat ka. Kailangan niyang maghintay. Iyon ang pinakamahirap na parte. Ang magpanggap na normal ang lahat habang ang mensahe ni Diwa ay tila isang nagbabagang uling sa kanyang bulsa. Sa almusal, pinilit niyang ngumiti sa mga kwento ni Sinagtala tungkol sa mga plano nito para sa kanilang kasal. Bawat tawa nito ay parang isang insulto. Bawat paglalambing ay parang isang lason. "Aalis muna ako. Mahal ko," sabi ni Sinagtala matapos humalik sa kanyang pisngi. "May appointment ako sa wedding planner natin. I'll be back this afternoon." "Sige, mag-ingat ka," sagot ni Liham. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit ang kanyang puso ay dumadagundong sa pag-asam at kaba. Ito na ang pagkakataon niya. Hinintay niyang marinig ang tunog ng sasakyan ni Sinagtala na papalayo sa Villa Amihan. Nang matiyak niyang wala na ito at ang kanyang ina ay nagpapahinga sa hardin kasama si Diwa, tahimik siyang umakyat sa ikalawang palapag. Bawat hakbang niya ay maingat. Bawat yabag ay tila napakabigat. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng silid ng kanyang ina. Ang amoy ng lavender at langis ng eucalyptus ay sumalubong sa kanya. Isang amoy na mula pagkabata ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Ngunit ngayon, parang may bahid ng takot ang hanging yon. Isinara niya ang pinto. Lumuhod siya sa tabi ng kama. Ang kanyang mamahaling pantalon ay sumayad sa malamig na sahig na gawa sa nara. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang sinisilip ang ilalim ng kama. Madilim. Ginamit niya ang ilaw mula sa kanyang telepono. At doon, sa isang sulok na natatakpan ng alikabok, nakita niya ito. Isang maliit na itim na bagay. Isang digital voice recorder. Napalunok si Liham habang kinukuha ito. Napakagaan sa kanyang palad. Ngunit pakiramdam niya ay pasan niya ang buong mundo. Nagmamadali siyang lumabas.
at nagkulong sa kanyang pribadong study. Ang silid na ito, ang kanyang santuwaryo, ang lugar kung saan niya isinasagawa ang pinakamalalaking desisyon para sa kanyang kumpanya. Ngayon, dito niya haharapin ang pinakamabigat na katotohanan ng kanyang buhay. Ikinabit niya ang kanyang high-end headphones, isinaksak sa recorder at pinindot ang play. Sa simula, katahimikan lang. Pagkatapos ay isang mahinang tunog ng pagbukas ng pinto at sumunod ang boses ni Sinagtala. Ngunit hindi ito ang malambing na boses na kanyang kilala. Ito ay matinis, malupit at puno ng paghamak. Talaga bang akala mo sapat na ang pagiging inakalang ng isang milyonaryo? Isa kang matandang walang silbi, pabigat ka lang sa buhay namin ni Liham. Sumunod ang isang kalabog at ang mahinang hikbi ng kanyang ina. Sinagtala, maawa ka. Anak ko. Anak? Huwag mo akong tawaging anak. Hindi ako nagkaroon ng isang ina na mukhang basura na katulad mo. Kung hindi lang dahil sa pera ng anak mo, matagal na kitang pinalayas dito. Parang tinusok ng libu-libong karayom ang puso ni Liham. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang baga. Ang bawat salita ay isang suntok sa kanyang sikmura, isang sampal sa kanyang pagkatao. Ang babaeng pinangakuan niya ng kanyang buong mundo, ang babaeng akala niya ay isang anghel, ay isa palang demonyo na nagkukubli sa isang magandang mukha. Pinakinggan niya ang lahat, ang mga paninigaw, ang mga pagbabanta, ang mga tunog ng bagay na ibinabato, at sa gitna ng lahat ng yon, ang pakiusap at pagmamakaawa ng kanyang ina na unti-unting napapalitan ng tahimik na pag-iyak. Tapos na ang recording, ngunit si Liham ay nanatiling nakaupo. Ang headphones ay nakasalpak pa rin sa kanyang tainga. Walang maririnig kundi ang nakabibinging katahimikan. Ang perpektong mundo na kanyang itinayo ay gumuho sa loob lamang ng ilang minuto. Ang pag-ibig na kanyang inakala ay puro at totoo ay isa lamang malaking kasinungalingan. Isang ungol ang kumawala sa kanyang lalamunan. Isang tunog ng matinding sakit at puot. Dumagundong ang kamao niya sa mamahaling kahoy ng kanyang lamesa. Bumagsak ang mga luha mula sa kanyang mga mata. Ngunit hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng matinding galit at awa. Awa para sa kanyang ina at galit para sa babaeng nanakit dito. Sa isang iglap na wala ang sakit at napalitan ito ng isang malamig at matigas na determinasyon. Kinuha niya ang kanyang telepono. Ang kanyang mga daliri ay hindi na nanginginig. Bawat pindot ay madiin at may katiyakan. Nagring ito ng isang beses bago sinagot. Liham, napatawag ka? Sabi ng boses sa kabilang linya. Bayani, kailangan kita, sabi ni Liham. Ang kanyang boses ay mababa at puno ng panganib. Walang bakas ng dating Liham Apostol na kilala ng lahat. Ngayon na, bago pa man makasagot ang kanyang abogado, ibinaba na niya ang tawag. Kasabay noon, narinig niya ang pagbukas ng pinto sa ibaba at ang masayang boses na tumatawag sa kanyang pangalan. Mahal ko, I'm home! Mabilis na pinunasan ni Liham ang kanyang mga luha. Itinago niya ang recorder sa ilalim ng mga papeles. Huminga siya ng malalim. Pinilit na pakalmahin ang nag-aalab na galit sa kanyang dibdib. Pumasok si Sinagtala sa study. Ang mukha ay nagliliwanag sa isang perpektong nangiti. Sinong kausap mo, mahal ko? Tanong nito. Lumalapit para yumakap. Napilitan si Liham na iangat ang kanyang mukha. At sa unang pagkakataon, kinailangan niyang magsuot ng maskara sa harap ng babaeng minahal niya. Ang sumunod na mga araw ay naging isang entablado para kay Liham. Bawat umaga, gigising siya na may ngiti sa labi para salubungin si Sinagtala. Bawat gabi, hahalikan niya ito sa noo bago matulog. Ngunit sa likod ng mga matatamis na kilos na yon ay isang pusong nagyayelo sa galit at isang isip na walang tigil sa pagpaplano. Kailangan nating maging maingat, Liham.
Paalala ni Attorney Bayani Makalintal sa kanilang sikretong pagkikita sa isang maliit at hindi kilalang coffee shop sa labas ng syudad. Ang recording ay isang malakas na ebidensya, ngunit mas magiging matibay ang kaso kung meron pa tayong karagdagang patunay. Physical abuse, emotional distress, kailangan nating idokumento ang lahat. Tumango si Liham. Ang kanyang mga mata ay seryoso habang nakatingin sa kaibigang abogado. Iyan na nga ang ginagawa ko. Pero Bayani, bawat segundo na kasama ko siya sa bahay, pakiramdam ko ay sasabog ako. Gusto ko siyang kaladkarin palabas at isigaw sa buong mundo ang ginawa niya kay Mama. Pagpipigil, Liham, iyan ang pinakamalakas mong sandata ngayon, mariing sabi ni Bayani. Hayaan mo siyang maging kampante. Hayaan mo siyang isipin na nasa palad ka niya. Sa ngayon, ikaw ang tupa. Ngunit darating ang araw, ikaw ang magiging lobo. Umuwi si Liham sa Villa Amihan na may bagong determinasyon. Ang bawat pakikipag-usap niya kay Sinagtala ay naging isang laro ng chess. Pinakikinggan niya ang bawat salita. Inoobserbahan ang bawat kilos. Hinahanapan ng butas ang perpektong maskara nito. Isang gabi, habang sila ay naghahapunan, masayang ibinalita ni Sinagtala ang tungkol sa napili nitong wedding gown. It's beautiful, mahal ko. Gawa ng isang sikat na international designer. Sabi nito, ipinapakita ang isang litrato mula sa kanyang tablet. Medyo mahal, pero para sa kasal natin, I think it's worth it. Tiningnan ni Liham ang presyo. Isang halaga na kayang bumuhay ng isang pamilya sa loob ng ilang taon. Noong una, hindi niya iindahin ang ganitong mga bagay. Ngunit ngayon, nakikita niya ito bilang isang simbolo ng kasakiman ni Sinagtala. Ngumiti siya. Isang ngiting ensayo. Of course, mahal, kung ano ang magpapasaya sa'yo. Deserve mo ang lahat ng ito. Sa ngiting iyon, nakita niya ang pagkinang ng tagumpay sa mga mata ni Sinagtala. Akala nito, nakuha na naman niya ang gusto niya. Iyon ang kailangan ni Liham. Ang panatilihin ng ilusyon na hawak nito ang mundo sa kanyang mga palad. Kinabukasan, habang nasa opisina, ginawa ni Liham ang isang mahalagang hakbang. Nag-hire siya ng isang private investigator para alamin ang lahat tungkol sa nakaraan ni Sinagtala. Kasabay nito, ipinag-utos niya ang paglalagay ng mga bagong high-tech na CCTV camera sa buong kabahayan. Mga kamerang napakaliit at halos imposibleng makita na direktang konektado sa kanyang personal na server. Pag-uwi niya ng gabing iyon, dala niya ang isang maliit na kahon na may lamang mamahaling alahas. Para sa'yo, sabi niya, iniaabot ang isang kwintas na may pendant na diamante kay Sinagtala. Isang maagang regalo para sa aking mapapangasawa. Oh, Liham, it's gorgeous! Bulalas ni Sinagtala. Ang mga mata ay nagniningning sa tuwa habang isinusukat ang alahas. Niyakap siya nito ng mahigpit. Mahal na mahal talaga kita. Habang yakap siya nito, ang mga mata ni Liham ay nakatuon sa isang direksyon. Sa kanyang ina na tahimik na nakaupo sa sala, nag-iisa. Sa yakap ni Sinagtala, naramdaman ni Liham ang matinding pagkasuklam. Kinailangan niyang makausap ang kanyang ina. Kailangan niyang malaman nito na hindi ito nag-iisa. Kinagabihan, nang sigurado siyang tulog na si Sinagtala, marahan siyang pumasok sa silid ni Mama Gunita. Gising pa ito, nakatingin sa bintana. Ma! Tawag niya ng mahina. Lumingon ito, at sa mga mata nito ay nakita niya ang lungkot at pag-aalala. Anak, bakit gising ka pa? Umupo si Liham sa gilid ng kama at hinawakan ang kamay ng ina. Mama, gusto ko lang pumalaman ninyo na alam ko na. Nakita niya ang pagkabigla sa mukha ni Gunita. Anak, anong sinasabi mo? Huwag na po kayong mag-alala, Ma. Sabi ni Liham. Ang kanyang boses ay mahinahon ngunit matatag. Naiintindihan ko na po ang lahat.
At gusto kong ipangako sa inyo, malapit nang matapos ang lahat ng ito. Kailangan ko lang po na magtiwala kayo sa akin. Huwag po kayong bibigay. Huwag po kayong matatakot. Nagsimulang mamuo ang mga luha sa mga mata ni Gunita. Hindi na ito luha ng takot, kundi luha ng ginhawa. Sa wakas, may nakakaalam na. May kakampi na siya. Tumango ito at sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, nakita ni Liham ang isang bahid ng pag-asa sa mukha ng kanyang ina. Bumalik si Liham sa kanyang silid na may panibagong lakas. Ang pag-arte, ang pagpapanggap, lahat ay may saysay para sa babaeng nag-aruga sa kanya. Kinaumagahan, habang nagkakape, abala si Sinagtala sa kanyang telepono. Isang ngiti ang sumilay sa labi nito. "May problema ba, mahal?" tanong ni Liham. "Wala naman," sagot ni Sinagtala. Mabilis na itinago ang telepono. "Ka-chat ko lang ang mga kaibigan ko." Ngunit sa opisina, habang tinitingnan ni Liham ang kanyang bank account online, isang transaksyon ang kumuha ng kanyang pansin. Isang malaking halaga ang na-transfer mula sa joint account nila ni Sinagtala, papunta sa isang account ng isang kumpanyang hindi niya kilala, Vanguard Private Investigations. Napakunot ang noo ni Liham. Hindi siya ang nag-utos noon. Nangangahulugan lang ito ng isang bagay. Si Sinagtala ay nag-iimbestiga rin at malamang siya ang ipinaiimbestiga nito. Ang laro ay nagsimula nang maging mas mapanganib. Nakatayo si Sinagtala sa harap ng isang salamin na mas matangkad pa sa kanya. Ang katawan ay nababalot ng isang sedang roba. Sa labas, ang villa-amihan ay perpekto. Ang hardin ay luntian, ang bahay ay marangya. Ngunit sa loob ng kanyang isipan, isang bagyo ang namumuo. Vanguard Private Investigations. Hindi maalis sa isip niya ang pangalang iyon. Bakit si Liham maglilipat ng ganoon kalaking pera sa isang ahensya ng investigasyon? Sino ang pinaiimbestigahan nito? Siya ba? Ang pagdududa ay parang isang lason na unti-unting kumakalat sa kanyang sistema. Pinapatay ang lahat ng pakiramdam ng seguridad na matagal niyang pinaghirapang itayo. Napahawak siya ng mahigpit sa kanyang dibdib. Hindi pwede ito. Hindi pwedeng gumuho ang lahat. Hindi na siya babalik sa dati. Bigla, ang refleksyon niya sa salamin ay nag-iba. Ang suot niyang roba ay naging isang kupasing uniforme ng eskwela. Ang mamahaling pabango ay napalitan ng amoy ng piniritong isda na kumapit sa kanyang buhok. Bumalik siya sa isang eskinita sa Tondo. 15 taon na ang nakalipas. Umuulan. Ang kanyang mga sapatos na goma ay butas at bawat tapak niya sa putik ay nagpapapasok ng malamig na tubig sa kanyang mga paa. "Hoy, Sinagtala!" Sigaw ng isang batang lalaki, isa sa mga kalaro niya. "Amoy usok ka na naman. Naglako na naman ba ng isda ang nanay mo sa palengke?" Nagtawanan ng ibang mga bata. Pinilit niyang huwag pansinin. Nagpatuloy sa paglalakad. Yakap-yakap ang mga librong nababalutan ng lumang plastik. Ngunit ang mga salita ay tumagos sa kanyang puso na parang mga patalim. Pangarap niya raw maging artista, sabi ng isa pa. Paano ka magiging artista kung mukha kang basang sisiw at ang bahay niyo ay barong-barong? Napapikit ng mariin si Sinagtala. Pilit na iwinawaksi ang alaala. Ang mga tawang iyon, ang pandidiri sa mga mata ng mga tao, iyon ang mga multo na pilit niyang tinatakasan buong buhay niya. Ipinangako niya sa kanyang sarili na hinding-hindi na siya muling bababa sa ganoong uri ng kahihiyan. At si Liham ang kanyang kaligtasan. Ang pagpapakasal kay Liham ang korona ng kanyang tagumpay laban sa mapait na nakaraan. Biglang nagring ang kanyang telepono, marahas na pumutol sa kanyang pagmumuni-muni. Nakita niya ang pangalan sa screen, Dante, ang kanyang kapatid, kanyang isa pang anino mula sa nakaraan na ayaw siyang tigilan. "Ano na naman?" Sagot niya. Ang boses ay malamig at walang pasensya. "Ate, kalma ka lang," sabi ng magaspang na boses sa kabilang linya.
Kailangan ko lang ng tulong mo. Maliit lang. Wala akong pera, Dante. Mabilis niyang sagot. Lagi mo namang sinasabi, yan. Tumawa si Dante, isang tawang nakakainsulto. Pero alam nating pareho na naliligo ka sa pera ng apostol na yan. Kailangan ko ng 50,000. May utang ako sa Bombay. Papatayin ako kapag hindi ako nakabayad. Problema mo na yan. Sigaw ni Sinagtala, halos pabulong para walang makarinig. Talaga? Gusto mo bang puntahan kita dyan, sa mansyon mo, at ipaalala kay Mr. Liham Apostol kung saan talaga galing ang mapapangasawa niya? Baka gusto niyang malaman na ang pamilya Reyes ay hindi galing sa alta sosyedad, kundi sa isang barong-barong na amoy kanal. Nanigas si Sinagtala. Ang bawat salita ni Dante ay isang banta. Ito ang kanyang pinakamalaking kahinaan, ang katotohanang pilit niyang itinatago. Dante, huwag! Pakiusap niya. Ang boses ay nanginginig na sa desperasyon. Sige na, gagawan ko ng paraan. Pero ito na ang huli. Ibinaba niya ang tawag. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa galit at takot. Si Liham na nag-iimbestiga. Si Dante na nangaabuso. Pakiramdam niya ay unti-unting sumisikip ang mga pader sa paligid niya. At sa gitna ng lahat, may isang tao siyang sinisisi. Lumapit siya sa bintana ng kanyang silid. Mula roon, tanaw niya ang hardin kung saan nakaupo si Gunita, dinidiligan ang mga rosas. Ang matanda ay mukhang payapa, walang kamalay-malay sa bagyong nagaganap sa loob ni Sinagtala. Para sa kanya, ang matandang yon, ang ugat ng lahat. Kung hindi dahil sa pagiging malapit ni Liham sa ina nito, hindi ito magiging kahina-hinala. Kung wala ang matanda, mas madali ang lahat. Isa itong tinik, isang balakid na kailangan ng alisin. Ang takot at desperasyon sa mga mata ni Sinagtala ay biglang napalitan ng isang malamig at kalkuladong tingin. Bumalik siya sa loob, kinuha ang kanyang laptop at naupo sa kama. Binuksan niya ang isang search engine at ang kanyang mga daliri ay nagsimulang mag-type. Gamot na pampawala ng memorya. Herbal medicine causing confusion in elderly. Paano palabasin na may demensya ang isang tao? Habang nagbabasa, isang masamang nangiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ngunit mabilis din itong nawala. Masyadong matagal, masyadong delikado. Kailangan niya ng isang solusyon na mas mabilis at mas epektibo. Muli niyang kinuha ang kanyang telepono at tinawagan ang numero ng kanyang kapatid. Dante, sabi niya nang sagutin nito ang tawag. Ang kanyang boses ay kalmado na ngayon, ngunit may nakakakilabot na katatagan. Oh, nasaan na ang pera ko, ate? Kalimutan mo na ang pera, sagot ni Sinagtala. Hindi na pera ang kailangan ko sa'yo. May iba akong ipapagawa. Isang manipis na brown envelope ang inilapag sa mesa ni Liham. Ito na ang hinihintay niya. Ang paunang ulat mula sa private investigator na kanyang kinuha. Huminga siya ng malalim bago ito buksan. Inihahanda ang sarili sa anumang matutuklasan. Ang mga unang pahina ay naglalaman ng mga impormasyong alam na niya. Ang pekeng kwento ng pamilya, Reyes, na sinabi sa kanya ni Sinagtala. Ngunit habang binabasa niya ang mga sumunod na pahina, ang kanyang mga mata ay naniningkit sa bawat litrato at pangalan. Dante Lagim. Iyon ang tunay na apelyido ng kapatid ni Sinagtala, hindi Reyes. At ang pangalang iyon ay may kasamang mahabang listahan ng mga kaso, estafa, pagnanakaw, physical assault. Isang litrato ang nakalakip, isang lalaking may masamang tingin, may peklat sa kilay, ang tipo ng tao na iiwasan mo sa isang madilim na eskinita. At ayon sa ulat, si Dante Lagim at si Sinagtala ay palaging nagkikita ng lingid sa kanyang kaalaman. Isinara ni Liham ang envelope. Ang piraso ng puzzle ay unti-unti nang nabubuo. Ang pera na inililipat ni Sinagtala mula sa kanilang joint account ay hindi para sa mga kaibigan nito, kundi para sa isang kapatid na kriminal.
Ito ang sikretong pilit nitong itinatago. Isang sikretong handa nitong ipaglaban kahit pa manakit ng iba. Ngunit ang pinakakilabot na bahagi ng ulat ay ang huli. Isang record ng mga binili ni Sinagtala gamit ang isang credit card na hindi alam ni Liham na mayroon ito. Mga kemikal na nabibili online, mga sangkap na kapag pinagsama ay maaaring magdulot ng matinding pagkalito at sa katagalan, pagkasira ng memorya. Biglang tumayo si Liham. Ang galit sa kanyang dibdib ay napalitan ng takot. Hindi na lang simpleng pang-aabuso ang ginagawa ni Sinagtala. May mas malalim at mas masama itong binabalak. Nagmamadali siyang umuwi. Ang bawat minuto sa biyahe ay tila isang oras. Ang tanging nasa isip niya ay ang kaligtasan ng kanyang ina. Pagdating niya sa Villa Amihan, tahimik ang lahat. Dumiretso siya sa maliit na medicine cabinet sa pasilyo kung saan nakalagay ang mga gamot at bitamina ni Mama Gunita. Habang binubuksan niya ito, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa live feed mula sa isa sa mga bagong kamera na ipinakabit niya. Isang kamera na nakatago sa isang palamuting anghel sa ibabaw ng cabinet. Sa screen ng kanyang telepono, nakita niya ang nangyari kaninang umaga. Si Sinagtala, maingat itong pumasok, lumingalinga sa paligid. Kinuha nito ang bote ng mga bitamina ni Gunita, binuksan, at may inihulog na ilang maliliit na tableta sa loob bago ito muling isara at ibalik sa cabinet. Nanlamig ang buong katawan ni Liham. Huli na ba siya? Mabilis niyang kinuha ang bote. Ang mga tableta sa loob ay magkakahawig. Ngunit kung tititigan mong mabuti, may iilang piraso na bahagyang iba ang kulay. Kasabay noon, narinig niya ang mga yabag ni Sinagtala na papalapit. Sakto. Pumasok ito sa pasilyo. May dalang isang baso ng tubig. "Oh, mahal. Nandito ka na pala. Tamang-tama. Oras na. Para sa mga bitamina ni Mama." Ngumiti ito. Ang perpektong ngiti na dati nagpapatibok ng kanyang puso. Ngunit ngayon ay nagdudulot sa kanya ng matinding pagkasuklam. Kinuha nito ang bote mula sa cabinet at akmang bubuksan. Ngunit pinigilan siya ng kamay ni Liham. "Ako na," sabi niya. Ang kanyang boses ay malamig at walang emosyon. Kinuha niya ang bote mula sa kamay nito. Nagulat si Sinagtala sa biglaang pagbabago ng kilos ni Liham. "Liham, may problema ba?" Hindi sumagot si Liham. Dahan-dahan niyang binuksan ang bote, ibinuhos ang laman sa kanyang palad at pinagbukod ang mga tabletang may ibang kulay. Itinaas niya ang mga ito sa harap mismo ng mukha ni Sinagtala. "Nag-aalala ako sa kalusugan ni Mama," sabi ni Liham. Ang kanyang mga mata ay matalim na nakatitig sa mga mata ni Sinagtala. Masyado nang marami ang gamot na iniinom niya. Baka may mga hindi magandang epekto. Kaya mula ngayon, ako na mismo ang magbibigay ng gamot niya. Sisiguraduhin kong tama ang lahat. Ang bawat salita ay binitiwan niya ng may diin. Hindi ito isang pakiusap. Ito ay isang babala. Nakita ni Liham ang pagbabago sa mukha ng kanyang mapapangasawa. Ang matamis na ngiti ay biglang naglaho. Napalitan ito ng pagkabigla na mabilis na naging takot. Ang kulay sa kanyang mukha ay unti-unting nawala. Napaurong ito ng isang hakbang. Ang mga mata ay nanlalaki. Hindi makapaniwala. Nahuli siya. Alam nitong nahuli siya. Ano? Anong ibig mong sabihin?" Nauutal na tanong ni Sinagtala. Hindi muling nagsalita si Liham. Tinapon niya sa basurahan ang mga kagihina-hinalang tableta, kumuha ng tamang bitamina, at naglakad papunta sa silid ng kanyang ina. Nilagpasan si Sinagtala na parang hindi ito umiiral. Naiwang nakatayo si Sinagtala sa pasilyo, nanginginig. Ang malamig na tingin ni Liham, ang mga salita nito, lahat ay isang malinaw na mensahe. Alam na niya. Hindi niya alam kung paano o kung gaano karami ang alam nito. Ngunit sigurado siyang ang kanyang perpektong mundo ay nagsisimula ng gumuho. Ang pagpipigil ni Liham ay mas nakakatakot pa kaysa sa anumang sigaw
o galit. Ang kanyang katahimikan ay isang banta. Sa sobrang taranta, halos madapa si Sinagtala habang tumatakbo pabalik sa kanyang silid. Kinuha niya ang kanyang telepono. Ang mga daliri ay nanginginig habang nagtatype. Wala na siyang oras. Wala nang lugar para sa mga banayad na plano. Kailangan niyang tapusin ito. Kailangan niyang gumawa ng isang bagay na desperado. Ipinadala niya ang mensahe sa iisang tao na alam niyang kayang gawin ang pinakamaruruming trabaho. Kay Dante. Gawin mo na. Ngayong gabi. Ang hapunan ng gabing iyon ay ang pinakatahimik sa lahat. Si Liham ay halos hindi nagsasalita. Ang isip ay abala sa pag-iisip ng susunod na hakbang. Si Sinagtala naman ay abot-tenga ang nangiti. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi mapakali. Palipat-lipat ng tingin mula kay Liham patungo sa orasan. Si Mama Gunita, sa kabilang dako, ay tila mas panatag. Hawak ang pangako ng kanyang anak. Matapos ang hapunan, habang nagkakape si Liham sa kanyang study, biglang tumunog ang kanyang personal na telepono. Isang numero mula sa ibang bansa. Ang head ng kanilang European operations. Sir Liham, I'm so sorry to disturb you this late. Sabi ng basag na boses sa kabilang linya. We have a massive security breach in the Frankfurt servers. They're trying to take down our entire network. We need your executive override code, now. Napatayo si Liham. Ito ay isang seryosong problema. Isang bagay na maaaring magdulot ng milyon-milyong pagkalugi sa kumpanya. Ngunit isang bahagi ng kanyang isip ang nagsasabing mali ang tiyempo. Masyadong sakto. I'll handle it, sabi niya. Sinubukang manatiling kalmado. Mahal, anong yung nangyayari? Tanong ni Sinagtala, na biglang pumasok sa study, ang muka ay puno ng pag-aalala. May problema sa opisina. Kailangan kong umalis, sabi ni Liham, habang mabilis na isinusuot ang kanyang Amerikana. Ganitong oras ng gabi? Delikado na, sabi ni Sinagtala, hinahawakan ang kanyang braso. Hindi ba pwedeng ipagpabukas? Hindi pwede. This is urgent. Sagot ni Liham. Bago siya umalis, lumingon siya kay Diwa na nag-aayos sa sala. Diwa, bantayan mong mabuti si Mama. Huwag kang aalis sa tabi niya. Lock all the doors. Tumango si Diwa, nakaramdam ng kaba sa biglaang pag-alis ng kanyang amo. Pinanood nila ang mabilis na pag-alis ng sasakyan ni Liham hanggang sa mawala ito sa dilim. Ang bahay ay biglang naging napakatahimik. At sa katahimikang yon, isang masamang nangiti ang sumilay sa mga labi ni Sinagtala. Isang oras na ang nakalipas mula nang umalis si Sir Liham. Pinatulog ko na si Ma'am Gunita at siniguradong nakalak ang lahat ng pinto at bintana, gaya ng bilin ni Sir. Ngunit may isang kaba sa dibdib ko na hindi maalis. Ang katahimikan ng Villa Amihan ay hindi nakakapagpanatag. Ito ay nakakakilabot. Habang nagliligpit ako sa kusina, isang tunog ang pumukaw sa aking atensyon. Isang kaluskos. Galing sa likod bahay. Huminto ako sa aking ginagawa. Pinakiramdaman ng paligid. Baka pusa lang, sabi ko sa sarili ko. O baka hangin lang na humahampas sa mga halaman. Ngunit pagkatapos ng ilang segundo, crash! Ang tunog ng nababasag na salamin. Malinaw, malakas. Galing sa direksyon ng library. Nanigas ako sa kinatatayuan. Ang puso ko ay nagsimulang dumagundong na parang tambol. Hindi ito pusa. Hindi ito hangin. May tao sa loob ng bahay. Nanginginig ang mga kamay. Kumuha ako ng isang maliit, ngunit mabigat na kawali mula sa lababo. Dahan-dahan, walang ingay. Naglakad ako palabas ng kusina. Bawat anino sa pasilyo ay tila isang halimaw na nag-aabang. Sino yan? Bulong ko, ngunit walang sumagot. Sumilip ako sa may pasilyo na patungo sa library. At doon, nakita ko siya. Isang anino ng isang lalaki. Matangkad at malaki ang katawan. Dahan-dahang naglalakad papunta sa hagdanan. Papunta sa mga silid sa itaas. Papunta sa silid ni Ma'am Gunita.
Diyos ko po, nakalimutan ko ang sarili kong takot. Ang tanging nasa isip ko ay ang matandang natutulog sa itaas. Walang kamalay-malay sa panganib. Kailangan ko siyang protektahan. Nagising ako sa isang malakas na kalabog mula sa aking pinto. Hindi ito isang katok. Ito ay isang sapilitang pagbubukas. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata. Inaantok pa. At sa dilim ng aking silid, na bahagyang naiilawan ng buwan mula sa bintana, isang figura ng isang lalaki ang nakatayo. Hindi ko siya kilala. Ngunit sa paraan ng kanyang pagtingin sa akin, alam kong hindi siya naparito para sa magandang dahilan. Isang masamang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Gising na pala ang Reyna, sabi ng kanyang magaspang na boses. Sinubukan kong sumigaw, ngunit walang boses na lumabas sa aking lalamunan. Ang takot ay tila isang kamay na sumasakal sa akin. Sinubukan kong bumangon, ngunit ang aking mga tuhod ay nanghihina. Huwag kang mag-alala, matanda, sabi ng lalaki. Dahan-dahang lumalapit. Saglit lang to. Isang maliit na aksidente lang ang kailangan para matapos na ang lahat. Nang akmang hahawakan na niya ang aking braso, isang sigaw ang umalingaw-ngaw mula sa pinto. Huwag! Si Diwa. Pumasok siya na parang isang bagyo. Hawak ang isang kawali. Huwag ninyong sasaktan si Ma'am. Ginamit ko ang pagkakataong iyon. Ginamit ko ang lahat ng natitira kong lakas para bumangon at tumakbo. Hinila ako ni Diwa. Dali ma'am, takbo. Tumakbo kami palabas ng silid. Ang mga yabag ng lalaki ay sumusunod sa amin. Ang bawat pagtibok ng aking puso ay isang panalangin. Saan kami pupunta? Sa library, ma'am. Sigaw ni Diwa. Makapalang pinto doon. Pumasok kami sa madilim na library. Sa likod namin, narinig namin ang malakas na tawa ng lalaki na tila nagagalak sa aming pagtakbo. Itinulak namin ni Diwa ang mabigat na pinto ng library at sinubukang i-lock. Ngunit huli na, isang kamay ang humarang dito at sa isang malakas na tulak, bumukas itong muli. Napaurong kami ni Diwa hanggang sa pader. Nasa harapan na namin siya. Ang anino niya ay tila lumamon sa buong silid. Dahan-dahan siyang lumapit sa akin. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa kasamaan. Tapos na ang laro, sabi niya, habang itinataas ang kanyang kamay. Isang malakas na sigaw ang kumawala sa lalamunan ni Diwa. Isang sigaw ng purong takot na nilamon ng nakakabinging dilim. Sir, are you still there? Sir Liham? Ang boses sa kabilang linya ay tila nanggagaling sa malayo. Ang isip ni Liham ay tumatakbo ng mas mabilis pa sa sinasabi ng kausap. Isang security breach sa Frankfurt? Imposible. Mayroon silang 3 antas na security protocol. Hindi iyon ganoon kadaling mapasok. Isang patibong. Stay on the line. Utos ni Liham. Habang ang isang kamay ay mabilis na nagdadial sa kanyang kabilang telepono. Ang diretsong linya sa tunay na pinuno ng Frankfurt office. Sinagot ito sa unang ring. Mr. Apostol, it's the middle of the night here. Is everything all right? Is there a security breach in your servers? Mabilis na tanong ni Liham. What? No, sir. Everything is green across the board. Quiet as a graveyard. Sagot ng lalaki. Kasabay ng mga salitang iyon, ibinaba ni Liham ang tawag sa peking emergency. Kinilabutan siya sa isang malamig na katotohanan. Ang lahat ng ito ay isang palabas para paalisin siya sa bahay. At ang pain ay ang kanyang ina. Hindi na siya nag-isip pa. Ikinabig niya ang manibela sa isang marahas na U-turn. Ang mga gulong ng kanyang sasakyan ay umungol sa aspalto. Tinapakan niya ang silinyador hanggang sa sagad. Ang mamahaling European sports car ay umarangkada na parang isang bala. Nilalamon ang kahabaan ng highway. Ang puso niya ay isang mabangis na hayop na nagwawala sa kanyang dibdib. Galit, takot, pag-aalala. Naghahalo-halo ang mga ito sa isang nakakalasong damdamin. Bawat pulang ilaw sa daan ay isang kaaway.
Bawat sasakyan na mabagal ay isang balakid. Ang tanging nakikita niya sa kanyang isipan ay ang mukha ng kanyang ina. Ang malumanay nitong nangiti, ang mga mata nitong puno ng pagmamahal. At ngayon, ang takot na maaaring nararamdaman nito. Mama, hintayin mo ako. Bulong niya sa hangin. Ang kanyang mga daliri ay nakakuyom ng mahigpit sa manibela. Parating na ako. Mula sa malayo, natanaw na niya ang mga ilaw ng Villa Amihan. Ngunit may iba pa siyang nakita. Mga kumukutitap na ilaw na kulay asul at pula. Tahimik na nakaposisyon sa mga kanto ng kanilang subdibisyon, ang mga pulis. Nandoon na sila, gaya ng napag-usapan nila ni Bayani. Naghihintay lang ng kanyang hudyat. Ipinatay niya ang sirena ng kanyang sasakyan habang papalapit sa gate. Kailangan niyang pumasok ng tahimik. Pagbaba niya, ang katahimikan ng gabi ang sumalubong sa kanya. Isang katahimikang mas nakakabingi kaysa sa anumang ingay. Nakabukas ng bahagya ang pangunahing pinto. Isang masamang senyales. Dahan-dahan siyang pumasok. Ang sala ay madilim at walang tao. Ngunit habang naglalakad siya, isang tunog ang kanyang narinig. Isang sigaw. Isang sigaw na puno ng takot. Galing sa library. Nawala ang lahat ng pag-iingat sa isip ni Liham. Isang primordial na galit ang umapaw sa kanyang buong pagkatao. Sinalakay niya ang library, ang pinto ay bumukas sa isang malakas na kalabog. At ang kanyang pinakamasamang bangungot ay nasa harapan niya. Si Diwa ay nakasandal sa pader, umiiyak. Ang kanyang ina, si Gunita, ay nasa sahig, kinukulong ng isang malaking lalaki. Si Dante Lagim, nakataas ang kamay nito, akmang sasaktan ng kanyang ina. Bitawan mo siya! Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Liham sa buong silid, isang sigaw na puno ng puot. Nagulat si Dante. Lumingon ito, at sa sandaling iyon ng kanyang pagkalito, sumugod si Liham. Hindi na siya ang bilyonaryong CEO. Siya ay isang anak na handang pumatay para sa kanyang ina. Ibinuhos niya ang lahat ng kanyang lakas sa isang suntok na tumama sa panga ni Dante. Napahiga ito sa sahig, ngunit mabilis na nakabangon. Nagpang-abot sila. Nagpagulong-gulong sa sahig sa gitna ng mga nagkalat na libro. Bawat suntok ni Liham ay may kasamang galit para sa bawat luhang pumatak mula sa mata ng kanyang ina. Kasabay noon, ang katahimikan sa labas ay nabasag. Umalingaw-ngaw ang tunog ng mga sirena. Mabilis na pumasok ang mga pulis, armado at handa. Pulis! Don't move! Itinutok nila ang kanilang mga baril kay Dante na mabilis na tinaas ang mga kamay sa pagsuko. Kinaladkad nila ito at pinusasan. Hingal na hingal. Agad na dinaluhan ni Liham ang kanyang ina. Niyakap niya ito ng mahigpit. Maayos lang po kayo. Nanginginig si Gunita sa takot, ngunit sa yakap ng anak, unti-unti siyang kumalma. Kasabay ng pagdating ng mga pulis, isang sasakyan pa ang humarurot papasok sa gate. Bumaba si Sinagtala, tumatakbo papasok ng bahay, ang kanyang mukha ay isang perpektong maskara ng pagkabigla at takot. Oh my God! Liam, anong nangyari? Sigaw nito, papalapit kay Liham, na parang isang damsel in distress. Mahal ko, ayos ka lang ba? Ang mama mo? Akmang yayakapin niya si Liham, ngunit sa isang malamig at dahan-dahang kilos, itinulak ni Liham ang kanyang mga kamay palayo. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Sinagtala. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng pag-ibig o sakit. Tanging isang malamig, nakakapasong galit. Huwag kang umarte, Sinagtala. Sabi niya, ang kanyang boses ay mababa at puno ng panganib. Alam ko na ang lahat. Nagbago ang mukha ni Sinagtala. Naglaho ang pag-arte. Sumenya si Liham sa hepe ng mga pulis. Sa isang pindot sa isang maliit na remote, umalingaw-ngaw sa buong silid ang isang boses. Ang boses ni Sinagtala. Mula sa recording na nakuha ni Liham,
Isa kang matandang walang silbi. Pabigat ka lang sa buhay namin ni Liham. Umalingaw-ngaw sa buong library ang malupit na boses ni Sinagtala na nagmumula sa isang maliit na speaker na hawak ng pulis. Bawat salita ay parang isang matulis na punyal na sumasaksak sa katahimikan. Ang bawat paghamak, bawat pagbabanta, lahat ay naririnig na ngayon ng buong mundo. Nanigas si Sinagtala sa kanyang kinatatayuan. Ang maskara ng pagkabigla sa kanyang mukha ay unti-unting nababakbak, inilalantad ang purong takot sa ilalim nito. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, palipat-lipat ng tingin mula sa speaker, kay Liham at sa mga pulis, na para bang naghahanap ng isang daan para takasan ang katotohanang isinasampal sa kanya. Pipeke yan! Sigaw niya, ang kanyang boses ay basag at nanginginig. That's edited. Pinlano niyo ang lahat ng ito. Liham, paano mo nagawa sa akin to? Ngunit walang sino man ang naniwala sa kanya. Ang kanyang sariling boses, ang pinakamalakas na testigo laban sa kanya. Kasabay noon, isang pamilyar na figura ang humakbang pasulong mula sa likuran ng mga pulis. Si Attorney Bayani Makalintal, kalmado at propesyonal, may hawak na isang folder ng mga dokumento. Hindi lang yan ang ebidensya namin, Miss Reyes, sabi ni Bayani. Ang kanyang boses ay matatag at malinaw. Lumapit siya at inilapag ang mga papeles sa isang mesa. Mayroon tayong opisyal na salaysay mula kay Miss Diwa Santos na nagdedetalye ng mga linggo ng emosyonal at pisikal na pang-aabuso na nasaksihan niya. Napaiyak si Diwa habang nakatingin kay Sinagtala. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito luha ng takot, kundi ng katapangan. Mayroon din tayong report mula sa isang private investigator, patuloy ni Bayani, na nagpapatunay ng koneksyon mo kay Mr. Dante Lagim, ang iyong kapatid, na may mahabang criminal record at ang mga transaksyon ng pera na ginamit mo para bayaran siya. Sa pagbanggit ng kanyang pangalan, si Dante, na hanggang ngayoy tahimik lang habang nakaposas, ay biglang nagsalita. Hindi ako madadamay dito ng mag-isa. Sigaw niya, tinitingnan si Sinagtala nang may galit. Siya ang nag-utos sa akin. Pinangakuan niya ako ng pera para takutin lang daw ang matanda para hindi na ito maging pabigat. Iyon ang huling dagok, ang pagtataksil mula sa sarili niyang kadugo. Ang huling sinulid ng kanyang pagpipigil ay naputol. Sinungaling! Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Sinagtala na para bang isang sugatang hayop. Wala kang mapapatunayan. Mayroon pa, sabi ni Bayani. Kinuha ang kanyang telepono at ipinakita sa hepe ng pulisya. CCTV footage, kuha kaninang umaga. Malinaw na ipinapakita ang paglalagay ni Miss Reyes ng mga hindi kilalang tableta sa bote ng bitamina ni Mrs. Apostol. Doon na tuluyang gumuho si Sinagtala. Napaluhod siya sa sahig. Ang kanyang mamahaling bestida ay kumalat sa alikabok. Ang kanyang perpektong ayos na buhok ay nagsimulang magulo. Wala nang natirang bakas ng nagniningning na bituin. Ang natira na lang ay isang babaeng desperada at talunan. Hindi! Paulit-ulit niyang bulong habang umiiling. Lumapit ang dalawang babaeng pulis. Miss Sinagtala Reyes, aarestuhin ka namin para sa mga kasong grave threats, physical injuries, at attempted murder. Dahan-dahan, marahan ngunit may katiyakan, pinusasan nila ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran. Habang itinayo siya, ang dating postura ng karangalan ay nawala na. Siya ay mukhang basang sisiw, gaya ng minsang tinawag sa kanya sa kanyang nakaraan. Tumingin si Liham sa babaeng minsan niyang minahal ng buong puso. Wala na ang sakit, wala na ang pag-ibig. Ang tanging nararamdaman niya ay isang malalim na awa at pagkasuklam. Isang estranghero ang nasa harapan niya.
Matapos isakay sa sasakyan si Dante, kinaladkad na rin ng mga pulis si Sinagtala palabas ng library. Habang dumadaan ito sa tapat ni Liham, huminto ito. Itinaas nito ang kanyang mukha. At sa mga mata nito, ang takot ay napalitan ng isang maitim at puro na galit. Isang galit na nangangako ng paghihiganti. Hindi pa tayo tapos, Liham. Sabi nito sa isang mapanganib na bulong. Bawat salita ay puno ng lason. Babalikan kita. Hindi sumagot si Liham. Pinanood lang niya itong kuhanin ng mga pulis at isakay sa mobile car hanggang sa ang tunog ng sirena ay unti-unting maglaho sa dilim ng gabi. Ang bituin ay tuluyan ng bumagsak. Nang sa wakas ay manumbalik ang katahimikan sa Villa Amihan, bumagsak ang tensyon sa katawan ni Liham. Humarap siya at nakita ang kanyang ina at si Diwa na magkayakap, parehong umiiyak sa takot at ginhawa. Nilapitan niya sila at niyakap silang dalawa. Sa gitna ng nagibang library, sa gitna ng kaguluhan, binuo nilang tatlo ang isang bilog ng proteksyon, pagmamahal, at pasasalamat. Tapos na, Ma. Bulong ni Liham, hinahaplos ang buhok ng ina. Tapos na ang lahat. Ligtas na kayo. Lumipas ang ilang linggo. Ang ingay ng mga sirena at ang anino ng takot ay unti-unting napalitan ng isang payapang katahimikan sa Villa Amihan. Ang mga sirang gamit sa library ay naipaayos na at ang mga pinto ay muling nagsara ng walang takot. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay hindi sa bahay, kundi sa mga taong naninirahan dito. Itinigil muna ni Liham ang halos lahat ng kanyang trabaho sa opisina. Ang kanyang buong atensyon ay ibinaling niya sa kanyang ina. Bawat umaga, sabay silang nag-aalmusal sa hardin. Bawat hapon, tinutulungan niya itong magdilig ng mga rosas. Ang mga simpleng sandaling iyon ang naging kanilang gamot. Isang lunas sa mga sugat na hindi nakikita. Isang umaga, naabutan ni Liham si Mama Gunita sa kusina, abala sa paghahanda ng kanilang pananghalian. Ang amoy ng bawang at sibuyas na ginigisa ay pumuno sa hangin. Ngumiti si Liham. Ito ang mga alaalang matagal niyang na-miss. Ma, ako na po sana dyan. Alok niya. Ngumiti si Gunita, isang tunay na ngiti na umaabot na ngayon sa kanyang mga mata. Ayos lang anak, sanay na ulit ako. Pero kung gusto mo, tulungan mo akong hiwain itong mga gulay. Tahimik silang nagtrabaho ng magkatabi. Ang tunog lang ng kutsilyo sa sangkalan at ang mahinang pagkulo ng ulam ang maririnig. Sa gitna ng katahimikang yon, nagsalita si Gunita. Ipinagmamalaki kita, anak. Napahinto si Liham sa kanyang ginagawa at tumingin sa ina. Para saan po, Ma? Dahil hindi ka nagpadala sa galit, sabi ni Gunita. Tinitingnan siya ng may pagmamahal. Maari mo sanang saktan si Sinagtala. Maari mo sanang gamitin ang iyong kapangyarihan para sirain siya agad. Ngunit pinili mong gamitin ang katotohanan. Pinili mo ang tamang paraan. Pinalaki kita para maging mabuting tao. Liham, at hindi mo ako binigo. Isang mainit na pakiramdam ang dumaloy sa puso ni Liham. Ang mga salitang iyon mula sa kanyang ina ay mas mahalaga pa kaysa sa lahat ng yaman niya sa mundo. Kinahapunan, pinatawag niya si Diwa sa kanyang study. Ang dalaga ay pumasok ng may kaba. Hindi alam kung ano ang aasahan. Diwa, maupo ka, sabi ni Liham ng may ngiti. Inilapag niya sa mesa ang isang sobre. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Inilagay mo sa panganib ang buhay mo para sa ina ko. Walang katumbas na halaga iyon. Sir, pamilya ko na po kayo. Mahinang sagot ni Diwa. At pamilya rin ang turing namin sa iyo. Sabi ni Liham, iyan ay isang maliit na regalo. Sapat na para makapagsimula ka ng bagong buhay, ikaw at ang pamilya mo. At kung papayag ka, ayaw na kitang maging kasambahay. Nalungkot ang mukha ni Diwa. Aalisin niyo na po ba ako, sir? Hindi. Tumawa si Liham. Gusto kitang maging house administrator.
Ikaw na ang mamamahala sa lahat dito sa Villa Amihan. It's a promotion, Diwa. You deserve it. Hindi napigilan ni Diwa ang kanyang mga luha habang tinatanggap ang sobre. Ito ay luha ng pasasalamat at kaligayahan. Habang papalubog ang araw, nakatanggap si Liham ng tawag mula kay Attorney Bayani. Liham, may balita na ako, sabi ng abogado. Dahil sa bigat ng mga ebidensya, hindi pinayagang makapagpiyansa si Sinagtala. She will face a very heavy sentence. Si Dante naman ay pumayag nang maging state witness kapalit ng mas mababang parusa. Matatag ang kaso natin. Salamat, Bayani, sagot ni Liham. Pagkatapos ng tawag, walang naramdamang tuwa si Liham, kundi isang malalim na ginhawa. Hustisya. Iyon lang ang mahalaga. Lumabas siya sa balkonahe, tinanaw ang papalubog na araw na nagbibigay ng gintong kulay sa buong kalangitan. Sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, nakaramdam siya ng tunay na kapayapaan. Ang ilusyon ng perpektong pag-ibig ay nawasak. Ngunit ang kapalit nito ay ang katotohanan ng isang tunay na pagmamahal, ang pagmamahal ng isang pamilya. Naramdaman niya ang isang presensya sa kanyang tabi. Ang kanyang ina, may dalang 2 tasa ng mainit na tsokolate. Tahimik silang nanood ng paglubog ng araw, magkatabi, walang imikan, walang nang kailangang sabihin. Nang ang huling sinag ng araw ay tuluyan ng naglaho, nagsalita si Gunita. Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit may isang bagong determinasyon. Anak, sabi nito, oras na para umuwi tayo. Napakunot ang noo ni Liham. Nandito na po tayo sa bahay. Umiling si Gunita at ngumiti. Hindi dito. Ang ibig kong sabihin, sa Sandalangin. Iniwan nila ang karangyaan ng Villa Amihan. Ang mahabang biyahe patungong probinsya ng Sandalangin ay parang isang paglalakbay pabalik sa panahon. Habang papalayo sila sa magulong syudad, unti-unting napapalitan ang mga matataas na gusali ng malalawak na bukirin na kulay esmeralda. Ang mainit at maruming hangin ay napalitan ng sariwang amoy ng lupa at damo. Para kay Liham, ito ay isang bagong mundo. Lumaki siya sa syudad, sa gitna ng teknolohiya at negosyo. Ngunit para kay Mama Gunita, ito ay pagbabalik. Bawat puno, bawat ilog na kanilang madaanan ay tila binabati siya na parang isang matagal nang nawalay na kaibigan. Ang bahay na kanilang tinuluyan ay ang lumang bahay ng mga magulang ni Gunita. Isang simpleng bahay na gawa sa kahoy na may malalaking bintanang kapis. Malayo sa mansyon na kanilang iniwan, ngunit ang init ng pagtanggap na bumalot sa kanila pagpasok ay hindi kayang tumbasan ng anumang yaman. Sa mga unang araw, naging abala sila sa pag-aayos. Si Liham, na sanay sa pag-uutos, ay natutong magkumpuni ng mga sirang upuan at magpintura ng mga bakbak na pader. Si Gunita naman ay muling binuhay ang kanyang halamanan sa likod bahay. Tinataniman ito ng mga gulay at mga bulaklak na matagal na niyang hindi nakikita. Isang hapon, nakita ni Liham ang kanyang ina na nakaupo sa isang tumba-tumba sa beranda. Masayang nakangiti habang pinapanood ang mga batang naglalaro sa kalye. Ang nangiting iyon, ito ang pinakamagandang tanawin sa lahat. Walang bahid ng takot, walang bakas ng kalungkutan. Isang ngiti ng isang taong tunay na masaya at malaya. Dito, hindi siya si Mrs. Apostol, ang ina ng isang bilyonaryo. Dito, siya lang si Gunita, na sa wakas ay nakauwi na. Masaya po kayo dito, Ma, sabi ni Liham, umupo sa kanyang tabi. Sobra, anak, sagot ni Gunita. Dito sa probinsya, simple lang ang buhay. Ang kaligayahan ay hindi nasusukat sa dami ng pera mo, kundi sa lalim ng iyong koneksyon sa mga tao at sa lupa. Isang bagay na sana ay maranasan mo rin. Naglakad-lakad si Liham mag-isa sa dalampasigan kinahapunan. Ang puting buhangin ay malambot sa kanyang mga paa. Ang tunog ng mga along humahampas sa pampang ay parang isang musika na nagpapatahimik sa kanyang kaluluwa.
Tumingala siya sa malawak na kalangitan na ngayon ay may kulay kahel at lila dahil sa papalubog na araw. Dito niya napagtanto ang lahat. Ang pag-ibig na kanyang hinanap kay Sinagtala ay parang isang kastilyong buhangin, maganda sa labas, ngunit walang pundasyon, at kayang gibain ng isang hampas lang ng alon. Ang totoong pag-ibig, ang totoong tahanan, ay hindi isang lugar o isang tao. Ito ay isang pakiramdam ng kapayapaan, pagtanggap, at seguridad. Isang bagay na natagpuan niya sa yakap ng kanyang ina, sa kabutihan ni Diwa, at ngayon, sa katahimikan ng sandalangin. Ang sakit ng pagkakanulo ay naroon pa rin, ngunit hindi na ito kasing hapdi ng dati. Ito ay isa ng peklat, isang paalala ng isang laban na kanyang pinagdaanan at pinagtagumpayan. Hindi siya nito sinira, sa halip ginawa siya nitong mas buo. Bumalik siya sa bahay na may isang magaan na pakiramdam. Naabutan niyang naghahanda ng hapunan ang kanyang ina. Ang simpleng amoy ng sinaing at pritong isda ay hindi kailanman naging ganoon kabango. Naupo sila sa beranda, pinapanood ang paglabas ng mga bituin sa langit. Kinuha ni Liham ang kamay ng kanyang ina at marahang pinisil. "Nandito na po ako, Ma," sabi niya. Inuulit ang mga salitang minsan na niyang sinabi. Ngunit ngayon ay may mas malalim na kahulugan. "Hindi ko na kayo iiwan." Ngumiti si Gunita. "Alam ko, anak. Alam ko." Kasabay noon, isang babae mula sa kabilang bahay ang dumaan. May dalang isang bayong ng mga bagong pitas na mangga. Huminto ito at ngumiti sa kanila. "Magandang gabi po, Aling Gunita." "Ginoo, heto po, pasalubong." "Naku, Marikit, nag-abala ka pa," sabi ni Gunita. Tumingin ang babae, si Marikit, kay Liham. Ang kanyang nangiti ay simple, walang bahid ng pagkukunwari, at ang kanyang mga mata ay mabait. "Welcome po sa sandalangin." Gumiti, pabalik si Liham. Isang nangiting totoo, walang halong pag-arte, walang bigat na dinadala. Isang ngiti na nagmumula sa isang pusong unti-unti nang muling natututong magtiwala. Ang bituin na si Sinagtala ay bumagsak mula sa langit. Ngunit dito sa sandalangin, sa gitna ng katahimikan at simpleng pamumuhay, marahil ay may isang bagong tala na nag-aabang na muling sumikat sa buhay ni Liham. Isang pag-ibig na kasing dalisay ng hangin sa probinsya at kasing tatag ng mga puno na yumayabong sa ilalim ng araw. Ang tunay niyang paglalakbay ay ngayon pa lang nagsisimula. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwento ng buhay ni Liham at ni Mama Gunita. Ang kanilang paglalakbay ay nagtuturo sa atin ng isang mahalagang aral, na ang tunay na pagmamahal at pagiging matapat sa pamilya ay hindi kailanman matutumbasan ng anumang kayamanan. Ito ay isang lakas na nagbibigay sa atin ng tapang na harapin ang pinakamadilim na kasinungalingan gamit ang liwanag ng katotohanan at hustisya. Sana po ay nasiyahan kayo at may napulot na aral sa kwentong ito. Ano pong masasabi ninyo sa naging desisyon ni Liham? At anong uri ng kwento ang gusto ninyong mapakinggan sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. Ang inyong mga saloobin ay mahalaga sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli!